Paano mo nga pala nakilala ang Kalingap? Oh, way back nakilala ko ang Kalingap way back Ano ang nagiging impact sa'yo ng Kalingap? Nagiging Bakit? part ka na ba ng anti-Kalingap? Hindi. Never ako nagkaroon ng negative about Team Kalingap. Never ako nag-issue. Alam ni Kuya Balel kung paano sa Kalingap. Sabi ko sa kanila nga, kung saan man ako mapunta, I'm always Kalingap. Hindi mo ko maging antay. Kung gusto ko maging solo na lang. Ayaw ko manay sa antay. Yan po mga Kalingap, yan po yung ating bisita ngayon. So, unexpected or ano ba to? Coincident? Kasi ang kausap ko talaga si Edward Yes. before ako nag-Hong Kong kasi ang gusto niyang mapunta mo yung mga scout niya. Sabi ko wala akong time, pagbalik ko sa galing Hong Kong. Ngayon, pinunta ko sa kanina, may pagkita ka, so wala nga naman sa oras. So, hindi ko naman alam na kasama kayo. Nakalapit lang kami. So, hindi ko rin alam na may bahay ka pala dito. Matay ako. Paano nangyari nagkaroon ka ng bahay dito? No, nasa ibang bansa pa ako. Di ba galing malapit kami sa Antipolo. So maraming mga kaibigan. Antipolo ka? Antipolo ako. Kaya Tapos pala. nakupa na ako dati. Tapos may nag-offer ng lupa dyan sa bahay. Binili ko. Tapos ngayon, dyan ako nakatira. Pero may bayad ako sa Isabela, may bayad ako sa Tito. Kaya pala yung anak mo nung nagpunta ng Daet. Yeah. Akala ko sa Iloilo galing yun. May bayad din kami sa Rilo. Yun ang pinaka-mother house namin sa Rilo. Paano mo nga pala nakilala ang Kalingap? Oh, way back nakilala ko ang Kalingap way back Lolo Damiana. Siyempre sa abroad, di ba? Parang Matagal na. Oo, matagal na. Way back kasi scroll like that. Bigyan na viral yung sila Damiana, di ba? So yun ang aming mga happy pills, stress reliever ng mga OFW last time. So wala kaming off day, pag wala kaming off day, yun ang lagi pinaprogram si Kuya Bal, ganun. And then si Kalingap Rab, siyempre nakakatuwa before, yung parang wala pang mga very smooth pa ang vlog, wala pang mga issue, talagang todo ang support lang pa, parang lang siya, happy nun, diba? So doon kayo dami ako nakakilala ko ang Kalingap sa Kuya Bal. So, matagal ka ng matagal since Lola Damiana pa pala. Oo, tapos bigay kami ng Kasi kailan lang naman kita nakilala, bago lang eh. Parang 3 years lately na. 3 years na ako, almost 3 years na ako na So, doon nag-start kang mag-support kay Kuya Bal, yung kay time ni Damiana. Oo. Din, ka na rin sa kanila. May mga love nung kay Kuya, nagsimula si Kalingap Rab ng kanyang sariling channel, di ba? Tapos nakapit sa mga LT, since kayo, hindi natin wala ng lahat. So, ano nga pala yung anong tawag nito? Kailan ka nag-start na nag-sponsor kay Kuya Bal or kay Kalingap Rab? Yung mga dati, hindi pa ako, ayaw ko pa mga mention ko, mga anonymous pa kami natin. Ayaw ko talaga na mention ng mga pangalan natin. Kasi syempre, pamilya namin, nakikita kami, di ba? Syempre, may mga vlog, pag ma-mention pangalan namin, kung bakit ka ng sponsor dito, tapos kami wala, di ba? So kami natin, mga anonymous sponsors, like that lang mga namin. And then, nung nagsimula talaga ako, nung mga kaibigan ko, push ako na, sige na, mag-admin ka. Kasi kaya na ako sa GC namin admin talaga kami. Pero yung mga nilabas ang pangalan is mga anonymous, mga ano lang ba, may mga code name lang kami last time. So, nung naging so ako gagawin push na maging founder, like that, maging uso yung founder. Kumbaga sa akin, hindi naman dapat yun, So, ang tawag dito? Ano ang nagiging sa'yo? Ano ang nagiging impact sa'yo ng Kalingap? Malaking bagay. And I just want to say thank you po kay Kalingap, kay Kuya Val, especially kay Kuya Val sa Matubang, shout out. And kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rob, sa lahat po ng Team Kalingap. Dahil po sa kanila guys, nakilala po ako at buong puso po ako nagpasalamat talaga sa lahat. At kahit saan na po makaabot, hinimunin ko sila ang utang na loob. Or utang na loob. I'm always there na nakasupport lang sa kanila. Kasi hindi dahil sa kanila, wala ako dito ngayon sa social media. Hindi ba ako nakilala ng mga iba't ibang tao, wala akong YouTube channel, at saka dahil sa Team Kalingap, nakapag-for good ako. Kahit na maliit lang na sa monthly ko na income, hindi man malaki. Kung magkatama lang sa aming tatlo ni Pao po at saka ni Igan. At saka ang gusto, malaking pasalamat, lumaki ang pinagbago ng YouTube sa akin. So, may usap-usapan kasi, kahit ako narinig ko yun na nagiging part ka na ba ng anti-Kalingap? Hindi ako naging part.
kumbaga siyempre tayo mga YouTuber, gusto natin umangat ang ating channel, kasi comment, pero never ako nagkaroon ng negative about Team Kalinga. Never ako nag-issue. Alam ni Kuya Balel kung paano sa Kalinga. Sabi ko sa kanila nga, kung saan man ako mapunta, I'm always Kalingap. Hindi ko maging antay. Kung gusto ko maging solo na lang. Ayaw ko manay sa antay. Kasi, siyempre, parang ang sama ko muna dahil sa Team Kalingap, tapos bigla ko silang aawayin or kontrahin dahil sa hindi ako masaya or what. Pero as of now, okay naman. Kasi, kumbaga hindi naman si Kuya Val sa akin, si Kuya Val at saka sina Ate Edna, sina Kalingap, okay kami. Kumbaga, ang mga tao lang na ayaw sa atin minsan, kahit ano pang gawin natin, kung ayaw na sa atin, ayaw talaga sa atin. Kahit na gumawa man tama, talagang mali. Kumusta naman yung grupo yung ano yung ano ba yun? Ano yung grupo Team niyo? USA, Team USA. Diyan Kumusta pa rin naman? ngayon. Andiyan pa rin. Intact pa rin. yan pa rin ngayon. Ilan ba kayo doon? 10. Pero ngayon, parang 6 na lang ngayon, 6 na. 6 na lang. Pero hindi na, siyempre kumbaga ngayon, hindi na masyadong nagbibigay ng support na. Siyempre, ang tao talaga, Kuya Kendred, may mga, hindi lahat ng oras is, mayroon eh, di ba? Pero still ang support nila, mayroon pa rin. Ito paano. Pero hindi lang siya palipad kasi, kumbaga, marami ang tax. 40% ang tax, 30. sayang naman. O 30% ang tax, sayang naman, di ba? Pero malaking bagay din yung sa tulad ko. Tulad ko kasi ako wala akong views. Like nung 2 years ago, di ba? Oo. Ako laging top 1 sa palipad. Yes. Kasi kaya parang hindi ko iniinda yung charity ko Pag-stop. lang kasi Grabe. palipad ko okay. Yun yung pinag-charity ko. Tapos alalay ko sa sahod ko. Pero sa sahod ko, ang sahod lang ayaw kong views lang. Wala, maliit. Wala nga. Imagine mo pag every vlog mo, kaya po natin sa mga charity vloggers. Very salute ako. Especially kay Kalingap Edward. Grabe. Kasi, di ba, tricycle lang kami, di ba? Pero yung dedication niya sa paglingap, grabe. Pero ang views namin, 1,000 lang. Magkano lang Kalingap ang 1,000? 6 pesos. Ang ano nga, ang tingin ko kay Edward D, siguro sa isang taon, hindi ko lang alam kung makakatawad siya sa kalahating taon. O sabi niya nga, in 1 year daw, mga 1 time lang, 2 times lang daw. Kasi ang views niya, 200, 100. Oh. Kasi ngayon, yung pag-views ng dagat, tsaka walang papalipad sa atin, wala talagang hindi ka Wala. makasahod. O, kaya maraming salamat talaga sa mga tao. Pero kung lagi kang kasama lagi sa top namayagpag ka ng ilang buwan Dati yun, pero ngayon wala. Pero okay lang yun kasi talagang ganoon talaga ang buhay guys. Kaya sabi nga yung sa tao sa buhay natin, hindi tayo always maging mapagmataas pa, always humble kasi ang buhay. Ano itong pag-for good mo? Influensya ba ng Kalingap para itulak ka na mag-charity? Yeah. Kasi syempre gusto ko rin matuto ba at saka gusto ko rin mag-share ng aking kunting blessings. Sabot na aking makakaya. Kaya ngayon kaya Kalingap Pender, parang nagsimula pala ako, hindi pa ako marunong masyadong makipag-usap or mag-interview. I'm just still learning. Pero sa unti-unti, hopefully magkaroon tayo ng magandang outcome sa paglingap natin sa Rizal. Yung kasi medyo dumaan ng pamayagpag yung channel mo. So, kumusta naman ang sahod mo doon sa sahod mo sa YouTube? Ay, malaking bagsak. Hindi, ang ibig ko sabihin, nung lumakas ang channel mo, tapos compare doon sinasahod mo sa Hong Kong, anong talakaibahan? Oo, Sa nung Singapore? dati. Oo, dati. Yung parang 1 year ko nasahod sa ibang bansa, mga isang buwan ko rin sa YouTube. Di ba? Laki no? Oh. Sana all. Kasi ang lakas sa palipad niya noon. Laging nag-top 1. Top 1. Sabi ko sana all top 1. Pag nag-live, ang daming viewer. Pero hindi man lahat, sabi nga nila guys, hindi man lagi na sa taas. Kumbaga, ang life natin is like evolving. Yung pag-alis mo sa yung bang parang di ba naging sponsor ka sa isang lab team. Yung pag-alis mo ba doon, hindi yun naging wala bang naging bahid doon sa ugnayan yung ni Kuya Val sa communication ninyo? Kasi hindi naman si Kuya Val wala naman si Kuya Val hindi naman siya kasali sa lahat ng mga kundi si Kuya Val is kumbaga siya ang team, siya ang leader natin, founder natin. Kumbaga hindi pa siya kasali sa mga grupo-grupo. Ano masasabi mo doon sa mga ibang viewers na nagsasabing ikaw anti-Kalingap?
Ano masasabi mo doon? Ang masasabi ko guys, kahit na ngayon ay ginajudge nila ako about that, hindi po ako maging anti-kalingap guys. Kahit anong mangyari, lagi kong sasabi sa inyo na I'm forever kalingap. Kahit na saan nakuha padpad, mapailo-ilo. Di ba sabi ko kayo sa'yo kalingap Kendred na someday hopefully ang team kalingap, meron sa ilo kasi sabi sa'yo talaga wala eh. Wala eh. Marami na kasing marami nang nagbitaw ng inyong salita. Marami na ganun nga, habang buhay, forever. Pero nangyayari, Atemptasyon sila. magbabago. Magbabago sila. Kamusta naman kaya yung binitawan mong salita na ganun? Hindi ako nagbabago. Mapanindigan mo ba yan? Ganun? Oo. Ayaw mo talagang... Lalo na sa Pilipinas ako, kaya nga sabi ko pag may time, magdalad ako kayo. Kasi ngayong April or May, di ba may kasal dun si Kakay or punta rin kami dito kaya sa birthday ng mga birthday or ng mga event. Kasi dito ako sa Pilipinas eh. Hindi naman po din na may mga events sa Dai, tapos dito ko lang sa Rizal, di ba? Kumbaga, try ko yung best ko na makapunta at saka makavisit. Kasi iba talaga yung pakiramdam na nabivisit mo din ang founder ng Kalingap, na Kuya Val. Oo, iba. Like ikaw, di ba? Kahit nasa malayo tayong lugar, basta... Inaya ko din yan eh. Oo. Matagal ko din pinaghandaan niyang pagpunta ko ng Bicol noon. Kasi nga, siyempre, idol. Sacrifice, di ba? Sacrifice talaga. Kaya nag-give up ko sa trabaho ko noon. Actually, okay naman ang kita ko sa Grab. Grabe. 5,000 kumikita ko araw-araw noon. Wow. Pero give up ko yun para sa charity. Pero ilang years ka nag-sacrifice? Ano? Before mo na yung channel Since mo? Lola Damiana din ako, pero kapanahonan nun na nagkasakit na si Lola Damiana. Hanggang hindi ko siya naabutan. Nung pumunta ko dahil hindi ko na siya naabutan. Hindi ko naabutan. Kasi dapat batson ako. Nung pagpunta na, wala akong budget nun eh. Tapos hindi pa ako, undecided pa ako na Kaya ngayon nga Kuya Kenneth, di ba sa scout kami, ganun. Pag wala ka talagang pera, as in mahirap talaga na mag-scout. Kasi kasi na-interview, wala ako na-interview mo, ako yung yung beneficiary. Pag ano mo na yung kwento nila, ang hirap. Pag wala kang mga sa bulsa mo. Kaya na-feel ko yung mga ibang iba't mga vlogger na walang talaga ng support ba. Ako, sa totoo lang, kada lakad ko, lalo tulad niyan, yung akong driver, binabayaran ko yan. Bigay kayo 1,000, diesel. Bigay ko pa sa bigay ko pa sa mga binablog ko. Yung 5,000 araw-araw, kada vlog ko, kada content 5,000. Kulang. Kada vlog yan, araw-araw yan. Isipin mo kung araw-araw sa loob ng isang buwan. Kasi halos wala akong palya araw-araw halos eh. May lakta man, tulo nagungkong ako, laktaw yun. Pero halos araw-araw yan. Kung susumahin mo yan sa isang buwan, di mo alam kung saan mo kukunin yung Yeah, saan ang gagaling yung pera. Oo. Kaya yung mga marami nagbibigay sa akin personal, para sa akin, hindi ko pwedeng kasi yun, huwag mo nang mga ayuda. Nagagamit din. Nakagamit din, di ba? Hindi Sabi nga, ito yung kaya nga minsan natitipid mo dito yung Kalingap Kendred dahil sa Pilipinas na ako, grabe ang pagtitipid ko, sobra. Dati sa ibang bansa, 1,000 mo, isang kape lang pero ngayon, nakita mo yung 1,000 para doon sa mga tao na, especially mga tao matanda na, mga senior. Ito, 1 week na nila pambili ng gamot, 1 week na nila pambili ng kung anong mayroon sila, ulam, pangsahog daw, ganun. Kaya sabi ko, hindi na ako mapunta ng Starbucks o kung mga mahalin ng mga kainan like that. May business ka dito ngayon? May tindahan ako sa bahay. Pero dahil nga, wala nagbabantay. Alam na akong asawa ko yung Kendred. Kaya ibig sabihin, ano ba yun? Parang stable ba yung tinahan mo? Stable? Stable. Okay. Okay na rin yun. Pwede yun. Pang ano ba? At least may income ba? May income ka lang na everyday, gano'n. Tapos sabay tawa, may income pa rin. Kumbaga, smile lang ba? Kahit na mahirap ang buhay. Ano message mo dun sa mga Kasi marami nang napapanood ko naman, hindi naman, marami kang basher, tapos may mga nanghusga na rin. Ano ang message mo para sa kanila? Sa mga taong ayaw sa atin, sa mga bashers ko, I love you all guys. Ganito lang ang buhay guys. Hindi ko man kayo mapi-please na gusto nyo na po. Pagpasensya nyo na kung ano man ang nakita nyo sa mga issue. Pero sana makilala nyo ako in person kung gaano talaga. At saka huwag kayo mahusga ng kapwa nyo. At saka kung ano ba, I love you na lang. Sangkay yun ang I love you all? I love you all na lang. Sangkay. Sangkay? Kay sangkay yun yung I love you all. Ay! Sangkay!
Hala, hello kay Sangkay, shout out. Sa akin naman, Kuya Ken, okay naman sila sa akin, mag-reaction. Wala na ako dun problema. Huwag na sila magmura. Kasi hindi maganda yung nagmumura ka di ba? Kami, gusto, sabi nila, ay, mag-rebuttal ka mamayang sabi sa amin. Sabi, as a Christian, kanila Penry, hindi po kami, sabi nila, leave it to God na lang. Kung ano yung hinusga ka ng tao. Kasi hindi ka man, at anong paliwanag mo, hindi ka man nila paniwalaan kung ayaw na sa'yo Kaya sabi ko, hinayaan ko na lang. Kasi ngayon okay naman Walang unti-unti na wala. Kasi pag wala ako, sabi ko kayo, pag wala ako, hindi na ako ng content, wala silang views. Kaya naintindihan ko sila. So yan mga kalingap, mga baka may magtanong, bakit nakakausap ko si Yang Mi. So, andito rin siya, kaya usap ko na. Pagkakataon na to Di ba, kailan ka naman din sa Pilipinas? January 1. Wala pa nakapag-interview siya, di ba? Wala. Baka ko pa lang. Baka mag-viral to. Baka, Oh, sabi nila kaya ganun yung ilong ko daw, sobrang pagpangod daw, gano'n. Paano ko? Asset ko? parang si Digong, bakit si Digong? Asit niya ilong niya. Hindi, pag mga ganyang ilong kasi ano yan, yung bihirang sipunin. Kasi nakadapa lagi, Kasi mahirapan ang sipon lumabas So, yun lang. Ano pa bang ibang itanong ko sa'yo? Marami pa akong gusto itanong hindi ko lang maalala. Dapat nagsulat ka agad mo, di ba? Kasi Hindi ko man alam na ano. Hindi ko itong alam interview na namin nandito kasi ka. guys, biglaan na talaga ito. Kasi nga, nasumama po ko kay Kalingap Edward T. Dahil po ay nag-scout po si Kalingap Edward sa malapit sa amin sa Barasya. So kami ay sa Tanay lang. Kaya, gumawa po ako ng paraan para makita siya in person kasi idol ko na rin Kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, anong message mo sa kay Ate Edna? Anong message mo sa kanila? Yes, thank you so much Kalingap Edward for this opportunity. Gusto ko lang po sabihin kay Kuya Bal na maraming salamat sa opportunity na dahil po sa Kalingap ay nakilala kita at saka dahil po sa kanyang ginagawa, parang naging way doon na parang ay gusto ko rin gumawa ng ganung paglingap. So maraming salamat talaga sa kay Kuya Val, kay Ate Edna, and kay Kalingap Prab. Dahil po doon napagdesisyon ako na makapag-for good sa Pilipinas at mamuhay ng simple at okay at makasama ko ang aking dalawang anak. So pwede kong sabihin, Kalingap ang nagtulak sa'yo para magpurgot, Yeah. para makapag-start kang mag-charity. At saka yung pamilya ko, at saka yung anak ko. Kasi yung anak ko kasi Kalingap Edward, 18 years ko sila nakasama 18 years ako straight sa ibang bansa. Hindi ako, umuwi ako 2 weeks, ganun. Pero hindi pa ako nakapag... 2 years ka sa Singapore? 18 years ako sa ibang bansa. Malaki na ang pundo mo. Kama na nagpurgot ka, malaki na ang pundo, no? Pero 18 years ako sa ibang bansa na 2 years lang. So, para ako ng kapatid ko. Siyempre, marami. Sabi ng iba ay 18 years kasi basta milyon ang naipon mo. Hindi naman sa ganun. Kapag katamang ipon na kaya mong buhayin yung anak mo. Diyan ka mag-ano ng landing pa do. Tanay, walang landing pa dito. Alam mo dati nung nandito ko sa Barat, inopera sa akin ni ano yung kay Kagawad, yung Saan? landing pad, dito sa Murong. Yung tinutuloy namin minsan, kay Kagawad sa Murong. Kaso, hindi naman parang hindi na post yun ba? Hindi na post. Pero gusto ko magkaroon natin pa dito. Dito, parang sa mga tao. Kaso ngayon nga, ang ano ko, Mindanao. Marami ka dito sa Namilang. Mindanao lang ano ko ngayon. Ngayon yung Kalingap Edward, may first na bahay ako dito sa kay Nanay Ami. Ha? May first na bahay ako kay Nanay Ami. Pero maliit lang muna kasi hindi ko pa kaya yung mga katulad na... Light yung material? Babahay? Babahay. Light material. Light materials lang kasi yun lang yung kaya ko lang ba. Kasi hindi ko pa naman kaya yung mga... Hindi mo alam maranasan mo kung gaano kabigat magbabahay. First time ko ito. Alam mo yung mga pabahay ko, kahit yung tulad nung sa Trapal, Oo. kay Yana, ganun lang yun, pero umabot na 180 yun. Half yun, tapos cladding. Pero 180,000 yun. Pero maganda. Ang ganda niya. Maganda siya. Maganda siya. Yung cladding maganda. So Yung yung Jumar, 200 plus yun. Jimar. si Jimmer, ang cute ng ang binablog mo. Di ba yun talaga ang na-viral sa'yo? Ano? Richard, meron sa Si akin. Richard. Si Richard din na-viral sa kanya. So yun po, thank you po kay Miss Yang Mi na napagbigyan tayo na makausap siya, marinig yung kanyang side regarding dyan sa mga issue kung ano mga kaguluhan noon. So yan, nasabi niya na po ang lahat, maliwanag na sinasabi niyang hindi siya anti-Kalingap at buo pa rin ang suporta niya sa Team Kalingap
hanggang kaya niya. So yun lang po, maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.